Galit na ang taong bayan sa patuloy na pagsingaw ng mga issue hinggil sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Anila dapat mapanagot ang mga sangkot sakaling mapatunayang may kinalaman nga sila sa pagkulimbat sa kaban ng bayan. Habang ang DPWH patuloy ang pag-inspeksyon at pagsasaayos ng mga proyektong overpriced, substandard o di kaya naman ay gawa-gawa lang. Ang balitang ito ni Naomi Almojano. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10%. And all of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. Kasi simula pa lang ng Setyembre at kung iisipin, bare months na pinakaaantay ng mga Pilipino. Pero imbis na aginaldo at Christmas songs ang inaabangan ng taong bayan, pagbubunyag sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa ang kanilang inaantabayanan. Tila teleserye kasi sa dami ng pasabog, kaya pati galit ng publiko sumasagad na rin. Galit po kasi syempre unang-una nagbabayad kami ng buwis tapos malalaman namin hindi naman pala napupunta sa tama yung mga binabayad namin. Yung flood talaga is talagang malala siya throughout the years and parang walang nangyayaring improvement. Anila dapat mapanagot ang mga tinawag nilang kurakot dahil unfair ito sa kanilang kumakayod ng patas araw-araw. Maawa naman sila sa taong bayan kasi nagsasuffer po kami. Kami po yung nagbabayad ng mga tax. Pera ng taong bayan niya, ma'am. Kumbaga kami naghihirap niya, ma'am. Kami nagbabayad ng tax. Kailangan panagutan nila yan. Kaya ang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Vince Dizon, patuloy ang pag-iinspeksyon sa mga flood control projects sa bansa na kung hindi nowhere to be found, substandard o overpriced pero tinipid. Ngayong Martes, ininspeksyon ni Dizon ang 2.6 billion pesos na 1.5 kilometer megadike project sa Barangay Nawan sa Oriental, Mindoro na nasira pa nga noong Hulyo dahil lang sa habagat. Lahat ng detalye from planning, implementation, permitting, lahat walang coordination sa local. Ngayon nga ako nakakita ng proyekto na walang building permit, walang environmental clearance certificate, walang kahit anong permit. At ang pinakaikinadismaya pa ni Dizon, nang sukati na ang sheet piles ng proyekto. Sa plano kasi 12 metro dapat ito, pero nang mano-manong sukatin, 3 metro lang ang lalim nito. May ghost projects ding naitala ang ahensya. At dahil dito, pansamantala munang pinahihinto ni Dizon ang konstruksyon ng proyekto habang kanila pa itong nire-review. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.